Magandang hapon po sa lahat. Ako nga pala si Ika po. Isa rin po ako sa tribe ng Women's Tribe. At isa rin po ako sa Covenant ni Lord sa HO po. Ah, nung una ko pong narinig ang encounter po is wala rin po akong idea. Pero yung partner ko hindi rin niya sinasabi sa akin kahit encounter na siya. Ang natutunan ko lang po doon is yung inner healing. Nung akala ko noon walang nagmamahal sa akin. Feeling ko nag-iisa lang ako, wala akong kakampi, pero hindi pala. Ah, Lagi pala akong minamahal ni Lord at kahit kailan hindi ako nawaglit sa Kanya. Tsaka po yung sa ano po, media that will destroy. Na minsan nawiwili din ako sa kakapanood ko ng social media. Nakakalimutan ko ng mag-devotion at mas na mas malaki na yung kinakain ng ano ko, ng panonood ko doon sa mga reels. And ito po yung pinaka ano ko po ay yung sa first fruit and tithes. Simulan nag first fruit ako is nagbunga na po siya na nagbunga. At mas sobra pa po yung binigay ni Lord na blessing sa akin. Pati sa pagiging tapat namin ng partner ko sa tithes, ay sobra at hindi niya kami pinabayaan. At sobra rin po yung blessing na binigay ni Lord. At gusto ko lang din ano po yung aking partner na isa po siya sa isang top 10 agent sa Alorica. Yun lang po. Magandang hapon po sa lahat. Ako nga po pala si Diana de los Santos mula sa Virtuous Movement po. Ang leader ko po ay sa pinakamagandang si Sister Gal po. Nang una ko pong narinig at tungkol sa Life Plus Encounter, talagang excited po ako. Napapaisip ko ano ba talaga ang meron sa encounter. Ayon po sa mga naririnig ko, may encounter mo daw po si Lord. Medyo kinakabahan po ako doon Pero masaya. Hindi po naging madali para sa akin makasama sa encounter. Talagang sinubok po ako ng napakadaming pagsubok that time. Financially, emotional, at family. Kasi po, 2 days before encounter, nagkasakit po yung anak ko. At talagang wala na po kung ibang mapanghahawakan po nun. Pero tulad nga po ng sabi ng leader ko, God will provide. Yun talaga po yung pinanghahawakan ko. At hindi naman po talaga ako binigo ni Lord. Nung mismong araw po ng encounter, nagsabi na po ako sa leader ko na hindi na po ako tutuloy kasi nga po wala po akong hawak na budget pambayad po nun. Pero sabi nga po ng leader ko, God will provide. May isang tao po talagang gagamitin si Lord sa buhay mo. At may isang tao nga po nag-send sa akin na napakagandang verse na to, Kawikaan 24:10. Kung hindi ka makatagal sa panahon ng kahirapan, ay nangangahulugan ngang ikay mahina. Pagkarinig ko po nun, talagang nagmadali na po ako at tutuloy na po ako sa encounter. sa panahon ng encounter, natutunan kong harapin ang mga bagay na natatakutan ko at ang humarap sa madaming tao at balikan ang mga nakaraan ko pong maling nagawa. Sobrang dami kong nagawang mali sa pamilya ko. Dati na din po akong patapon ng buhay ko. Naging manginginom po ako. Pero dahil mahal ako ni Lord, binigay niya po ako ng 2 tao na nagbabago sa buhay ko. Bago pa man po ako maging Christian, madalas na po akong imbitahan ng asawa ko. Pero madalas ko pong sinasabi sa kanya na hindi ako magsisimba dyan sa Christian. Sa Catholic lang ako. Tapos may time din po na sinasabi niya na sa akin na sabi ko sa kanya po na kung iyain mo ako magpakasal sa Christian, hindi ako magpapakasal sa'yo. Yun ang sabi ko sa kanya. Pero that time, kinain ko rin po lahat ng sinabi ko na yun. May isang tao nga rin pong, ang una po talaga nag-iya sa akin, si Sis Gal po, nakita po kami na sa tindahan one time. Tapos sinabi niya sa akin na kung pwede daw ba niya akong imbitahan. Ako naman, walang talagang nag-go na po ako.
Tapos ang unang punta ko po dito sa GUCCL po, yun po yung anniversary po ng GUCCL. Yun po yung meron pong pastor na bisita po sila. Yung taga Peru po, bali si Pastor Chris po yun. Hanggang sa natuloy-tuloy na po ako at may dalawang cell group na rin po akong ina-attendan every week po. At sa tulong ng Diyos, ng ating pastor at aking leader, nagpapasalamat po ako at nakalaya po ako sa nakaraan kong nagawa na alam ko sobrang laki na kasalanan ko. Nilinis niya ako ng kanyang banal na dugo, tinubos niya ako sa aking mga kasalanan at pinalitan niya po ito lahat ng isang bagong puso at bagong ako. Yun na po, salamat po. Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ako nga po pala si Ejeline Salgado from Girls Tribe. Ito po ay second time ko na po itong encounter. Noon po kasi nung first encounter ko is maganda po talaga, sobrang saya. Pero sabi nga po talaga ang kaaway, marami talagang paraan para wala ka sa landas na yon. Kaya po anong nangyari, ganun po yung naging ano sa akin ng, ano ko kasi, napaano po ako dahil napalayo, na wala po sa church dito. Marami pong nangyari na hindi ko na po alam kung bakit ako napunta sa ganong sitwasyon. Kaya po thankful ako kasi second time na ako po ay bumalik dito. 5 years ago po na kami nag-church dito, ngayon po bumalik kami. And time po na talagang sobrang blessed pa rin dahil si Lord pa rin talaga yung tumawag sa akin para bumalik dito. Then, talagang sabi ko nga, Lord, siguro po yung pinagdaanan ko, talagang sinubok niyo ako ng napakaraming taon na gusto niyong ibalik ako. Kaya sabi ko, thank you Lord kasi bumalik ako dito, marami akong nakilala. Tapos may ginamit si Lord na isang tao na siya po talagang lagi nag-guide sa amin hanggang makarating po kami ng encounter. Talaga, thank you dahil sa mga taong to, hindi kami pinabayaan. Dahil alam niya, sabi nga po, palaging sinasabi, si Lord ang nangunguna sa buhay namin. Kaya thankful po ako, marami man pong pagsubok na dumating sa atin, wag po tayong susuko kasi si Lord nandyan, hindi tayo po bayaan. Sabi nga po, si Lord ay tapat, kahit baliktarin mo ang tapat, tapat pa rin yon. Kaya sobra po nagpapasalamat ako dahil sa second encounter ko, talagang pinuspos ako ni Lord. Sobrang daming pinasok sa akin na yung mga word na yon, sobrang nagtatakpo sa akin. Katulad na lang po ng favorite verse ko po talaga is Jeremiah 29:11. Sabi nga po doon, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in the future. Ibig sabihin po talaga, ang lahat po ng plano na meron tayo, ito ay plano na nagmumula sa Diyos. Si Lord ang may plano sa buhay natin, hindi tayo yung magpaplano sa atin, sa sarili natin. Dahil si Lord lang po yung nakakaalam ng lahat ng meron tayo dito. Ang lahat ng nandito sa mundong to, sa Kanya nang galing, pero dapat po magamit natin ito sa tama para sa Kanya. Yun lang po.
Good afternoon po sa ating lahat na nandito ngayon. So ako po muna yung magpapakilala. Ako po si Francesco Arici. Isa po ako sa primary leaders ng simbahang ito. And leader po ng Matatag Tribe. Ayan. So isi-share ko lang po yung ano po yung blessing na ginagawa ni Lord, no? In terms of financial, no? Ang i-share ko po is hindi para iyabang ang sarili ko, no, kundi para iyabang si Lord, no? Kung gaano siya katapat. No, na-encounter ko po si Lord gaya ng mga first-timers natin na nagtuloy-tuloy, nag-share kanina. Nung ako po ay 18 years old, grade 12, mag-grade 12 na po ako noon, no, senior high school student. Na-encounter ko po si Lord and one of the things na tinuro po sa akin is always magtapat tayo kay Lord. No? And nung moment na yun na encounter ko po si Lord, no, nag-decide na po ako, i-commit ko yung buhay ko, isa-sacrifice ko po yung sarili ko as a offering buong buo para kay Lord. So kapag binigay niyo po pala yung buhay niyo para kay Lord, hindi lang, kunyari, pupunta ka simbahan, no, o kaya dadalo ko sa mga gawain, sa program, no, lahat po ng area ng buhay ko, yung emosyon ko, yung mga galit ko, yung mga kalokohan ko, gini-give up ko na po lahat yon. Tapos, yung aking pong time, no? And of course po, yung finances ko, pinapasakop ko po kay Lord. No, ako po ay nag-aaral, pero yung baon ko, may nakatabi doon palagi para kay Lord. No, nagtatabi ako para ng i-offer ko and ng tithes ko. Even though hindi pa siya ganun kalaki, no? 10% lang ng kung anong meron ako, pero meron po akong isang pinaglalaanan pa para kay Lord, yung gawain ni Lord, yung cell group. So, yung baon ko, iniipon ko, hindi po ako nagla-lunch, no? Lalo na po kapag sa isang linggo, minsan po ang meeting ko sa cell group is tatlong cell group po a week nung senior high ako. Tapos po, syempre, hindi kompleto yung cell group pag hindi ko po sila binibigyan ng snack. Di ba? Ng makakain. So, saan ko kukunin yun? Hindi po ako makahingi sa nanay ko. So, ang ginagawa ko, yung baon ko, hindi ko ginagastos, hindi po ako nagla-lunch. No? Nag-ano lang ako, nagfa-fasting lang ako. Ang lapit po, pag nagfa-fasting ako noon, no? May alarm clock po ako ng prayer. Pag tumunog na yung chan ko, ops, nag-alarm na, mag-pray ka na. So, ganun lang po ginagawa ko. And ang payat ko po dati, kung makita niyo po yung picture ko, grabe, ang payat ko po talaga. No? And alam niyo po ba, even though na ganun lang po yung katapatan ko kay Lord, yung sa finances lang, pinagpapala po kami ni Lord ng sobra-sobra. Yung tatay ko po, prinomote sa trabaho, ilang beses po prinomote. Kasama niya po sa table mga CEO, mga manager ng mga iba't ibang company. No, sabi ko, Lord, no, si Papa, hindi naman siya nagtuloy ng college, pero grabe, bakit dinalagay niyo siya doon sa matataas na lugar? Binibless lang po talaga kami ni Lord. No, I was living in Zapatres, no, yung bahay po doon, magkakatabi lang. Nagpipray ako, Lord, hindi ganito yung plano niyo sa amin. No, kasi mga kapitbahay namin nag-aaway, konting ulan lang, pinapasok na kami ng baha. Mamaya-maya, pag silip namin sa labas, yung paso, wala na. No? So sabi ko, Lord, grabe, bakit ganito? Pero, tapat lang ako kay Lord doon. And then, yun nga, bless ni Lord yung parents ko. No? So, lumipat kami ng bahay from first floor, naging second floor na kami. Ngayon, third floor na, hallelujah. No? And, yung blessing po ni Lord, hindi lang po doon nag-stop. No? May mga times po na may pera na hindi po namin maunawaan saan galing. No? For example, may tumatawag sa magulang ko, meron daw po palang, grabe, may pinadalang pera sa amin, yung government may atraso sa amin, binigyan kami ng pera. No? At yung moment na po na lalo kami binibless ni Lord, lalo po ako nagtatag na, Lord, I will offer more. Gusto ko po mag-offer more sa inyo. So, isa po dun sa mga ginawa ko, sabi ko, Lord, gusto ko magbigay
sa church ng 5 digits lang naman, no, ng isang bigayan lang, no. So Lord, nagtanim ako nun, no, dahil nga binabless kami ni Lord, sarili kong ipon, sarili kong pera, nakapag-ipon po ako, nagkaroon po ako ng pera, no, around 5 digits po, nakapagbigay ako kay Lord. Isang bigayan lang. Alam niyo ba nung ginawa ko yon? Yung blessing ni Lord tuloy-tuloy po sa amin. No? Grabe po yung blessing ni Lord. Nagkakaroon po kami ng lupa, nagkakaroon kami ng bahay. Bigay lang po. Bigay lang. No? Binibless lang kami ni Lord. Dati wala kaming kotse, nagkakotse kami. Ngayon po ako may 4 wheels, ginagamit para sa ginagamit sa ministry. Grabe po yan, pinag-aagawan po yan. No? Ayan, no? Blessing po yan. Tapos po, alam nyo, no, nag-first fruit po ako ulit for this year. No, ano lang ba yung first fruit ko? Kung ano lang yung sweldo ko sa isang buwan, no, sa unang buwan, is binigay ko lang sa Lord, no? So, yung buong sweldo ko sa isang buwan, wala akong bawas doon, i-offer ko yon para kay Lord. No, bibigay ko yun sa church. No? Yun, no? So, inabot ko sa pastor ko, tapos ang prayer ko lang, Pas, pag-pray niyo ako. Ano po pag-pray natin? Pag-pray niyo po yung family ko, pag-pray niyo po yung finances, pag-pray niyo po yung relationship. No, yung blessing po ni Lord sa amin, nakapagpatayo kami ng bahay, nakakabili kami ng lupa, no, sa island ng Guimaras. Sobrang ganda po doon, actually, talaga. Tapos, yung parents ko, hindi ko naman sila kasama magsimba. No? So, ang nangyari, pinagpipray namin yon, tapat lang kami sa finances namin, kung ano yung gusto ni Lord, pinaglalaanan ko ng budget, no? Pero sa kanya rin namang galing yon, no? Lahat ng meron ako. So, dati mahirap ibigay, pero nung na-experience ko yung pagpapala ni Lord, lalo na nagpa-first fruit ako, grabe po yung blessing ni Lord, no? Pinapamahala niya lang po sa akin. Tapos, yung family ko, may malapit lang po na simbahan doon sa Guimaras. Pinuntahan ko po yung church na yon nung nagbakasyon ako doon. Tapos nilapitan ko po yung anak ng pastora, sabi ko, may parents po ako na dito nakatira at gusto ko po sana makapunta sila ng church gaya ko. No, and pumunta po yung simbahan na yon sa bahay namin, nag-cell group po sila doon. No, binisita nila yung bahay ko. Tuwang-tuwa po ako kasi parang for the first time, kasama ko yung nanay ko, yung tatay ko, nagpipray, nakanig ng Word of God fellowship lang, no? Nakain lang kami ng mango pizza. At grabe po yung blessing ni Lord kasi yung nanay ko ngayon, sobrang on fire po sa church. Ayun po, nabaptize na po siya and mag-encounter din po siya, hallelujah. Tapos, yun po, no? All glory to God. Sobrang dami pong blessings ni Lord, no? Hindi po ako nagkukulang. Ayan, yung mga bills, hindi po ako nababother dyan. Favor lang ni Lord. Okay, favor lang lahat ni Lord. Pero hindi po lahat ganun sa umpisa. No, taga-gentry po ako before. Tapos, magsisimba ako dito. No, ang pinupuntahan ko dito, sometimes, 4 times a week. No, 4 times a week ako. So, ang ginawa ko, Lord, mahirap, pero kakayanin, bumili muna ako bike. No, wala pang binigay si Lord ng mga motor, wala pang mga kotse, ganun. Ano lang, patience lang muna sa bike. So 1 oras, bike ako mula sa Gentry, dala lang ako pamalit, naka-ready na yung offering ko. Tapos balik ako ng Wednesday, Salt and Light, midweek service. Balik ako ng Saturday, meron kaming cell group. Balik ako ng Sunday, meron kaming church worship. Tapos may mga meeting pa with the primary. No, pero alam niyo po ba, iniingatan ako ni Lord sa kalsada, no? Yung relationship ko kay Lord, mas lalong lumalalim. No, yun po yung isa sa mga matinding blessing doon na ginawa ni Lord. No, so, dahil po, ramdam na ramdam ko yung pagmamahal ng Diyos. No, gusto ko pong ibalik yon na Lord, gusto ko ipakita sa inyo na talagang gusto ko pong mag-serve kasi minahal niyo po ako. Tapos may covenant sa akin si Lord. May mga pangako siya sa akin. Alam niyo po ba, nasa Italy na ako ng isang beses. Tapos doon na dapat ako mag-i-stay for good. Tapos may mga opportunities na magaganda. Nandun yung lola ko, may bahay and everything. No, kompleto na talaga. Maganda po yung buhay doon nila.
Pero sabi ko, Lord, hindi ako doon nakaka-offer. Wala yung simbahan doon, wala yung cell group ko. Dito po kasi ako nilagay ni Lord. So sabi ko, nag-pray ako. No, may mga gabi na umiiyak lang ako kay Lord na, Lord, ibalik niyo po ako sa inyong tahanan. No? And nung nandito na po ako ulit, ayan, tuloy-tuloy po yung blessings ni Lord. No? Kasi po yung relationship namin ni Lord, yung po yung nagpupush sa akin, lalo magbigay kay Lord. Alam niyo po ba, challenge ko po yung cell group ko. Sabi ko sa cell group ko, lahat tayo magbibigay 6 digits sa church. 100,000 pesos each. Sabi ko sa kanila, magbibigay tayo sa church. No? 100,000 each. Sabi ko sa kanila. No, yun po kasi yung prayer ko ngayon. No, Lord, bigyan niyo po ako ng offering na ganun kalaki kasi I want to honor you. No, by next year po, Lord, mabigay ko na. And then in the future, Lord, I pray makapagbigay ako 1 million naman. Hallelujah, no? So, pwede ba yung prayer natin yan, no? Grabe, lahat tayo magbibigay 1 million. Grabe, no? Sabihin, pinagpapala po tayo ng lubos ng Lord. No? Tapos po, no, isa po sa mga pinakamalaking blessings na nakuha ko ngayon, alam niyo po, yung na-meet ko po yung aking, engaged na po ako, no? Salamat po sa mga nag-congrats. Ayan. Bless po ako ni Lord. Alam niyo po ba, sobra po talaga yung blessing ni Lord. Kunyari, di ba, may nag-offer na kagad. Sabi, pag kinasal kayo, sagot namin yung lugar. Saan? Doon sa maganda, may garden, sa ganyan-ganyan. Secret kung saan, baka may pumunta. Ayan. No. Grabe, wala nang babayaran sa venue. Tapos yung coordinator ata ng field trip, lumapit. Sagot na namin yung wedding dress, sa yung para sa'yo, papatahiyan ka namin. Eh di ano na, siguro mga nasa 30,000 din yun, tanggalin mo na. Venue, libre na rin, tanggalin mo na. Tapos binibiro ko siya, di ba meron kang friend na may jewelry store or something like that? O baka pati yun, ilibre tayo ha. Grabe po yung blessings ni Lord, no? Parang sweatless lahat. Kasi nga po, hindi po dahil ako yung mabuting tao, hindi po dahil, it's not because of my ability or what I am offering to the Lord or ako'y katanggap-tanggap. Dahil lang po yun sa kabutihan ng Diyos. No, dahil lang po yung sa pagmamahal ng Diyos, sobrang tindi. No? So ayun, I hope na-encourage ko po kayo. No? Napakadami ko pong pwedeng i-share about finances. May mga times na wala po akong pera. Since wala akong pera, binibigay ko na lang kung ano yung laman ng wallet ko lahat. Tapos the next Sunday, makakatanggap ako. May nagre-regalo sa akin. No? May nagbigay sa akin ng sobre, may laman, 2,000. May encounter, walang budget, biglang may naliligaw sa GCash. Grabe, may nagpapadala ng pera sa GCash, hindi naman namin kakilala. Sabi ko, grabe yung kilos ni Lord sa buhay namin. No? And I believe, nagsisimula pa lang si Lord. No, i-bless pa kami ni Lord, i-bless pa tayong lahat ni Lord, as long as maging tapat lang po tayo. No? So, yun lang po. I hope na-encourage ko po kayo. No? Maging generous po tayo sa ating pagbigay kay Lord kasi hindi niya po tayo pagkukulangin. God bless you all po. Thank you po. Afternoon po pala sa bawat isa. Sorry, kala ko po morning. No, ako po si Ate Lane, isa po sa primary leaders po ng ating pong pastoraan and Pastor Jay here in JUCC El Rosario po. No, I just want to share my testimony po kung gaano pong kabuti ang Lord sa buhay ko at sa aking pamilya. No, way back 2017 po nakakilala po ako sa Lord. When I was grade 10. Grade 10 po ako going to grade 11. And that time po, hindi ko naiintindihan, ano ba yung tithes and offering? Bakit kailangan kong mag-give? Eh Lord, akin to, pang pagkain ko to. Uso pa po nun yung milk tea before, pang milk tea ko to eh. No, ganun po. Then ang pinakamalaki ko pong na-offer sa Lord is 20 pesos. Matakin niyo po, sabi ko nga, Lord, yung baon ko po before,
No, sabi ko parang, Lord, wala pa yung 10% doon sa tinatights ko. Yung lagi nakasilip si 20 pesos, minsan nga 10 pesos lang eh. Yung kahit ang laki-laki ng dapat pang offer mo, ang na-offer ko lang 20, minsan 10, minsan 50. So minsan, pag sinisipag ako na, sige, sobra naman yung pera ko, 100. Pag naisipan ko lang, ganun po ako mag-tithes before. No, nung estudyante pa lang po ako. Then, nung nakakilala na po ako sa Lord, naunawaan ko, ano ba yung tithes and offering? Ano ba yung giving? Bakit kailangan mag-give ng 10% sa Lord? No? When I was in college po, doon po ako nagtapat ng pagbibigay sa Lord. No? Talagang nandito na lahat ng pera ko po na nare-receive ko, sa allowance ko man, may mga scholarship man ako natatanggap, lagi po talaga na tinatanggal ko na or tinatabi ko na po yung 10% na para sa Lord. Then minsan po, sinosobrahan ko pa kasi bakit? Wala namang akin eh, hindi naman akin to. Kay Lord. Kumbaga, ano lang po tayo ng Lord? Tagapamahala or steward lang po tayo sa mga binibigay ni Lord. So naging ganun po yung routine ko na talagang, Lord, lagi ko china-challenge yung sarili ko na, Lord, i-bless mo ko para mas makapagbigay ako sa iyo ng mas malaki. Lord, i-bless mo ko para makatulong ako sa ministry, makatulong ako sa mga kabataan, makatulong ako sa church. At masaya po ako pag nagbibigay. No, hanggang ngayon po, nasabi ko nga, dati 20 pesos lang yung offering ko, hanggang naging 50 pesos, hanggang nag 100 pesos, nag 200 pesos. Then ngayon po, no, hindi ko na po sasabihin magkano yung offering ko. Baka kwentahin nyo magkano yung sweldo ko eh. No, so, masaya po ako na nakakapagbigay po ako sa Lord. At challenge ko po talaga yung sarili ko na, Lord, kung ganong kalaki yung offering ko na 10%, kailangan, yung tithes ko ng 10%, kailangan yung offering ko sa'yo, 10% din. More or less, yung 10%. Sabi ko, Lord, na-challenge ako. Bakit? Kasi sabi ko nga, hindi naman po kalakihan yung sahod ko. Pagiging teacher po, hindi malaki ang sahod. Sabi nga, it is a vocation. Na talaga sabi ko, Lord, may pinag-aaral pa akong 2 kapatid. Paano ko pagkakasyahin to? Pero ang Lord po, never niya po kaming hiniya, never niya po kaming pinagkulang sa pagtatapat po namin sa Kanya. And during po ng post-pandemic, no, yun po ay college days pa din, online class, syempre wala kang allowance. So magkakaroon ka lang ng pera galing sa mga scholarship na marireceive mo. So, though may mga scholarship, nagtatapat pa din po ako sa pagbibigay sa Lord. Then, may nangyari po na challenge sa pamilya namin. Ano yung challenge na yon? Kailangan pong operahan ni Teacher Lane or ni Ate Lane. At kailangan po namin ng more than million para po maoperahan ako. Kasi ang dami pong proseso. May therapy, may gamot, pabalik-balik sa ospital, doctor's fee, hanggang nung ooperahan na. Sabi nga po ng mama ko, saan tayo kukuha ng ganitong kalaking pera? No? Sabi ko, Lord, meron po ako sa GCash nun kasi online, hindi ako nakakapag-church. Though bumalik na po noon sa physical, nagmi-meet na po, pero parang limited lang yung tao sa church, pati sa mga meeting. So sabi ko, Lord, ang pera lang sa GCash ko ay 600. Pero Lord, ibibigay ko lahat nung meron ako. Lord, magtatapat ako sa'yo, ibibigay ko sa'yo to. Lord, ikaw nang bahala. Then dumating po yung time na kailangan ng operahan, pera na lang kailangan. Sabi nga po, laging kailangan ng panahon. No, ito po yung panahon. No, pera kailangan po. No, then one time po, umalis po sila mama. Pagbalik po nila, may cheque na. Sabi po ng mama ko, ma-operahan ka na. Bakit po? May cheque, blank check. Kung magkano yung ilalagay, magkano sa operation, sasagutin na nung taong nagbigay ng cheque po. Then yung mama ko po, sabi ko nga, buti din po ng aking mama. No, bakit hindi niya sinobrahan? Sabi ko, bakit kaya hindi sinobrahan ng nanay ko? No, sakto lang po talaga doon sa pangpa-opera and Then, sabi ko nga po hanggang sa naoperahan po ako, no, nasa million po yun talaga. Yung sa opera po, 500,000. Yung mga kailangan po na materials, yun po ay nasa 200,000. No, ganun pong kamahal yung pinagpa-opera po sa akin. Then, sabi ko nga, napakabuti ng Lord kasi siya yung nagpo-provide sa mga pangangailangan natin. Then, dumating po yung time na yung papa ko, kailangan niyang operahan. No, may sakit po kasi yung papa ko, kailangan niyang operahan. So, eto na naman, sabi ko, yung mama ko, saan tayo hanap ng pera?
wala pa tayo, hindi pa tayo nakaka-recover sa'yo. Sabi niya nga, kaka-opera mo lang, sabi po ng mama ko. No? Then inoperahan po yung papa ko, nang wala rin po kaming ginagastos. Lahat po yon ay may nagbibigay bigla na may kumokontak sa amin. Sabi ko nga po, napakabuti ng Lord kung paano siya nagpo-provide. Hindi lang sa akin, kundi pati po sa pamilya ko. Sabi nga po doon sa verse na, shinare ko po to kanina, yung verse. Sa Ezekiel, tama ba yon? Ayan. Sabi po dito sa verse, kanina na shinare ko sa kanila, sa Ezekiel chapter 44 verse 30, no, kung babasahin po natin, the best of all the first fruits and all of your special gifts will belong to the priest. You are to give them the first portion of your ground meal so that a blessing may rest on your household. So pag nagtapat daw po pala tayo sa Panginoon, hindi lang ikaw yung mabe-bless. Pati yung household mo, pati yung family mo, the blessing will rest on your homes. No? Kaya po nandito po nasabi ko, Lord, napakabuti mo sa pamilya namin. Hanggang ngayon po nasabi ko nga, yung first fruit po, hindi ko siya naiintindihan. 3 years ago, tinatopic na po yun sa amin, yung first fruit. At hindi po ako makapagbigay. Bakit? Kasi hindi ko siya nauunawaan bakit kailangan magbigay ng first fruit. Ang dami kong questions, may mga confusions, ang dami mga negative ako naririnig. So, di ba po ganon yung ibang, syempre may mga friends ka, ang daming negative. So, hindi po talaga ako nakakapagbigay. Na kahit meron, Lord, bakit ganito? No? Then, hanggang dito po, no nakaraan, tinapik po ulit siya ni Pastor Jay na nangusap yung Holy Spirit. Then may mga verses po, parang 2 months po na yung devotion ko is about giving, about first fruit. So sabi ko, Lord, bakit ganito yung devotion ko? No, parang si Lord, eto na yung sagot, wag ka nang makulit anak. Sabi po sa akin ng Lord. Then, nag-decide po ako magbigay ng first fruit ko nung 2nd week ng January. Nasabi ko lang sa Lord, Lord, kung ano yung laman ng ATM ko, i-withdraw ko po lahat. Wala po akong ititira. Na nandoon na po yung pangbayad ko ng oath-taking, pambili ko ng ticket, pangbayad ko ng lisensya and everything. Nandun po yun po yung sinave ko kasi na pangbayad. Pero hindi po ako nagdalawang isip na sabi ng Lord, do not delay. Nasa ano po yun? Devotion ko nung nakaraan. Sabi niya, do not delay sa Genesis. Sabi ko, Lord, do not delay. Sige Lord, I will give out of faith. Nasabi ko nga, pag tinatanong ako ng mama ko, nakabili ka na ba ng ticket? Nasaan na yung ipon mo? Lagi ko lang sinasabi, nandyan lang yan sa ATM, hayaan mo siya ma. Ganun lang. Then, eto na po, nagpa-first fruit na ako. Nung nag-first fruit na po ako, sabi ko nga, nung tinabi ko na yun, nag-decide na ako, sabi ko, Lord, ibibigay ko to bilang first fruit ko. Sabi ko nga po, no, may mga taong ginagamit si Lord, bakit? Mayroong mga nag-aabot ng sobre, no? Sabi ko nga, may nag-abot sa akin ng sobre na gold, ninang ko daw siya, di ko naman siya kilala. No? Hindi ko po siya kilala talaga. Bago mag-abot siya ng sobre, may laman, 5,000. Sabi ko, Lord, pambili ko na to ng ticket ko, ng oath-taking, pangpamasahin na namin. Then, next naman po, sabi ko nga, Lord, wala akong pangbayad ng ganito. May nag-offer, sabi niya sa akin, tita ko po, sabi niya sa akin, no, meron ka bang budget sa ano? Sabi ko, God will provide. Sabi ko, magpo-provide po si Lord. Nag-abot po siya ng sobre. Sabi niya, wait, antayin mo ko dyan. Nag-abot po siya ng sobre. Pagbukas ko po sa bahay, 8,000 yung laman. Sabi ko nga, Lord, grabe kang ka-faithful. No? Hindi ko naman po hiningi yon. Sabi ko lang sa Lord, ang sabi ko lang po sa Lord, Lord, magbibigay lang ako, magtatapat ako sa'yo. Lord, yung prayer ko sa family, no, yung relationship, healing, sa ministry, wala nga po akong hiningi para sa sarili ko eh. Ang hiningi ko lang po na Lord magstay yung fire. Pero si Lord po, tuloy-tuloy yung blessings po. Then sabi ko nga po, hanggang sa mga pagtatapat ko, ang Lord po, nagpo-promote. Sabi ko nga, pag may promotion, may increase. No? So na-promote ka, may increase. Sabi ko, Lord, nagbigay na ako ng first fruit ko. Then tinapik po uli yung first fruit. Sabi ko, Lord, magbibigay ba ako o hindi? Nagtanong po ako kay Pastora, nagchat ako, Pastora, nagbigay na po ako ng first fruit, magbibigay po ba ulit ako? No. So, sumagot po si Pastora, then pinag-pray ko po siya. Kinabukasan, nag-devotion po ako, nasa Book of Numbers. Sabi po ng Lord doon, bring the best offering to the Lord.
yung the purest and holiest offering na may bibigay mo sa Lord. Sabi ko, sige Lord, dahil may instruction ka, ibibigay ko yung increase na meron ako, na hindi ko pa nabibigay. Na Lord, ibibigay ko yun lahat, kasi yun yung instruction mo sa akin. Then, nung mga nakaraan po, sabi ko nga, yung cell member ko lumapit siya, ate, wala pa tayong pambayad ng ganito. Nagtitinda po kami, nag-business po kami. No? Nag-business po kami. Bago sabi niya, Ate Lane, i-first fruit po natin yung unang kita natin doon sa business. And finurse fruit po namin yon. Sabi ko nga, nagpe-pray po kaming dalawa. Ang prayer lang namin, Lord, yung mga pang-conferences namin, hindi na kami mamroblema kasi ikaw yung magpo-provide. No? So, nandito rin po nung nag-first fruit po ako, a week after, may tumawag po sa akin na friend ko. Sabi niya sa akin, may pera ka pa sa akin, ha? Wala akong maalala. Hindi, may pinatago ka sa aking pera. Kasi may prayer po ako doon na, Lord, gusto ko pong makarating ng butuan. Then sabi niya, magkano ba yan? Sabi ko sa kanya, di sinabi niya po yung amount. Bago nagtanong po ako kay Pastora, Pastora, magkano po yung ticket pang butuan? Ay, yung bayad po, yung ticket. Sabi niya, nasa 12,000. Tuwan-tuwa po ako, deep inside. Bakit? Kasi sabi ko, Lord, nag-provide ka agad. No, may pambayad na ako, expenses na lang, airfare na lang yung iisipin ko, pero alam ko si Lord yung magtatapat. No, so sabi ko nga po, ilan pa lang po to sa mga ginagawa ng Lord sa buhay ko. Pero sabi nga po, pag nagbigay tayo sa Lord, dapat na-honor si Lord. Pag nagbigay tayo sa Lord out of faith, hindi dahil may kailangan ka, kaya ka magbibigay. Pero magbibigay ka kasi gusto mong i-honor si Lord sa lahat ng wealth na meron ka. Sabi nga po, steward lang tayo ng mga nare-receive natin. No? At yung prayer ko po ngayon, sabi ko nga, Lord, mas pataasin mo pa yung sweldo ko para mas makapagbigay ako ng mas malaki para sa'yo. No? Sabi ko nga po, Lord, sa'yo lahat ng meron kami. And all glory belongs to God po. So, isang mapagpalang hapon sa bawat isa. Yan. I'm Ate Jean, no, one of the sa leader of this church, and sa mga kabataan dyan sa likod and sa unahan. Yun. Wow. Ayan. So, I just want to testify how good God is, no, sa buhay ko, and kung paano siya talagang kumilos, no. Way back 2024, last year, doon ko mas talagang nakita, no, yung pinakapasaway na Jean, yung talagang matigas na puso na Jean, no. So nandito na yun. And the month of August 2024, I'm planning to end my life na sana, no, sa Cavite City. Wow. Sino pumupunta ng Cavite City dyan? No, so nandito na, yun nga, sabi ko, Lord, ayoko na. No, puro pananakit na lang ng tao, no, yung nararanasan ko, yung nararamdaman ko, 'di ba? So nandito nag-focus ako doon sa hurt. No, sabi ko, Lord, ayoko na. And then the story, nandito na sabi ko, Lord, ayoko na po ha. Lord, ayoko na po. And then, may bata na lumapit sa akin, ang sabi niya lang, ate, wala nang bumibili ng tinda kong pugo. Gusto mo pong bilhin? Sabi ko, wala na akong pera, be. Sabi niya, hindi po, sige, kainin na lang natin. And then, nakipag-usap yung bata sa akin, tapos alam nyo, umabot kami ng 11:30 p.m. No? So ako, hindi ako nagpapaalam sa bahay kasi nga super gulo po sa bahay namin. No, super gulo, super ingay, na nandito na parang every time na may nangyayari sa bahay, ako mismo tumatakas ako. Ako mismo lumalayo ako. No, kasi sabi ko nga, ayoko na
nakikita yung mama ko umiiyak, ayoko na yung mga kapatid ko nakakarinig ng mga ano, even me, ayoko. Kaya umaalis po ako. And then after that, kwentuhan na namin ng bata. Then 12 a.m., umuwi na po ako. Pagka uwi ko, yung kapatid ko, nag-away kami, kapatid kong lalaki. Nag-away kami, then tulog na sila mama. After that, syempre maingay, no? 12 a.m., nagsisigawan kayo sa bahay, diba? Then nagising yung nanay ko, inawat kami, bigla siyang umiyak, then nahimatay. Sabi ko, asikasuhin mo yung mama natin kasi inaantok na ako. Eh di natulog na po ako. Talaga sabi ko, Lord, grabe namang puso to. No? So nandito na, inasikaso naman niya yung mama ko. And then 3 a.m., parang ginising ako ng Holy Spirit na, Jean, tama na yan. Masyado ka na. Ama ka na. Diba? So nandito na, sabi niya, Jean, yung heart mo, diba? So sabi ko, Lord, o nga no, ayoko na. Kasi dahil sa puno ng galit yung heart ko, dahil sa puno ng inis, nung talagang mga grudges, no, yung heart ko, even may family, wala na pala akong love, wala na pala akong compassion sa family ko. No? And then last September, nandito na sabi ko, Lord, I offer everything na. Sabi kasi ng Lord, offer mo lahat sa akin. No? Offer mo lahat sa akin, even your finances. And doon talaga sinabi ng Lord sa akin na, yung kanina din, yung verse ni Ate Lynn. No, pwede ko po bang gamitin dito? Hindi, yun yung binigay na verse sa akin ng Lord way back September. No, yung Ezekiel 44 verse 30. And then yung pagkakita ko sa hulihan noon, sabi ko, wow, may household, na kapag nagbigay pala ako kay Lord, kapag nag-offer pala ako kay Lord, damay pati yung family ko, to be honest po, kahinaan ko po kasi yung family ko, and kalakasan ko din yung family ko. Sabi ko nga, umaalis ako kapag may kahinaan yung family ko. Pero nandun ako kapag masaya sila. No, so nandito na ayon. Yun nga, nandito na way back September, hindi po ako talaga tighter. No, ako po talaga ay, sabi ko nga, Lord, akin to eh. Palagi akong ganon. Lord, akin to. Diba? Pero sabi ng Lord, offer mo lahat. Offer mo lahat. And nandito na, yun nga, September, November, December, and January, February na ngayon. Sabi ko nga, Lord, ang galing, kasi merong pagbabago sa family ko. Na kung dati, hindi kami sabay-sabay kumain. Ngayon, sabay-sabay na kami kumakain. Amen? So kung dati, nandito na super gulo, super ingay. Ngayon, alam niyo yung ingay sa bahay namin, puro tawanan, puro kasiyahan. Diba? Sabi ko, Lord, etong tithes ko na to, etong offering ko na to, Lord, talagang bonus na lang kapag 100 folds mo to. Lord, bonus na lang kapag times 3, times 4, times 10 mo to. Lord, yung gusto ko lang sa puso ko, maging maayos yung family ko. No? So, grabe yung Lord, di ba? So, amen. So, nandito na, nung last Sunday, nagbigay po ako ng first fruit. No, sabi ko nga, Lord, ibibigay ko to. No, again, sabi ko, yung prayer ko kala pastora, sabi ko kala pastor, yung prayer ko, pastor, again, talagang, sabi ko, bonus na lang ulit kung i-100 folds to ni Lord. Bonus na lang ulit kung ita-times 10 to ni Lord. 'Di ba? Ang gusto ko lang, nais lang ng puso ko, na madala yung family ko dito sa church, na hindi ko lang sila madala, kundi Lord, ma-encounter ka po nila. No, na kung ginawa ni Lord nung dati na inayos yung family ko, magagawa niya rin ngayon. Amen? Because alam nyo, God is the same God yesterday, today, and forever. Amen? Ayan. So, kung gusto niyo pa po makarinig ng testimony came from me, invite niyo lang ako mag-coffee. Thank you po.
O yan, so mapagpalang hapon po sa bawat isa. Now, God is good. And all the time. Amen. O, so, pwede na yan yung kwento nila, no? Bababa na po ulit ako. Dahil joke lang. No, so, pakilala po muna ako. No, ako nga po pala si Ruru. Ruru Rodrigo Duterte. Dahil joke lang. So, share ko lang rin, no, yung experience ko, no, before and after ng first fruit, no. So, ano nga ba ako nung time na hindi pa ako nagpa-first fruit? No, so unang-una sa lahat, ano po ako, kuripot. No, ano ako sa pera, ambaga ikom yung kamay ko pagdating sa pera. Kasi ang mindset ko po dati, pinaghirapan ko 'yon and deserve ko na gastusin ko para sa sarili ko 'yon. And syempre sa pamilya, no. And dati ako po ay nagtatrabaho sa EPSA, no, and sumasahod ako ng 16,000 a month. No, 16,000 a month. And syempre, malaki, tama, malaki kung titingnan, pero wala pong natitira doon sa totoo lang, no. As in, talagang dumadating sa point na zero balance, no. And ano din po, almost 7 years na din po akong nagsaserve sa Lord. And neto lang, nung nalipat ako dito sa GUCCL, doon ko lang nalaman yung tungkol sa first fruit. No, kasi dati ang alam ko lang about tithes and offering, no, yung 10%, tapos yung offering na ibibigay natin sa Panginoon, no. So yun lang yung alam ko. Tapos hindi pa ako tapat pagdating doon. Kasi may isipin mo, imagine mo may may trabaho ka, kumikita ka ng 16,000 a month, tapos ang tithes mo 20. Di ba? Binless power. Di ba? Binless ka ni Lord ng sobra-sobra, tapos ang tithes mo 20. Tapos ang pinakamataas mo na, 100. Pilit pa. No? So, ganun po ako dati, no? Pero nung time, sabi ko nga, nung time na narinig ko kay Pastor Jay yung about sa first fruit, sabi ko, Lord, may ganun pala. May first fruit pala na kailangan. No? So, sa mga hindi po nakakalam, yung first fruit po, ito po yung mga yung mga una, yung mga the best, no, na ay pagkakaloob natin sa Lord. Kumbaga sa Old Testament, ano po yan? Yan po yung mga alay. No, yung mga, kunwari, pagdating sa anak, yun yung panganay. No? So yun po. So talagang, nung narinig ko kay Pastor Jay na meron nga first fruit, no? So sabi ko, paano ba gagawin ko? No? Kasi talaga sa atin, di ba, alam naman natin sa sarili natin, kapag pinaghirapan natin, di ba, ang hirap ibigay. Tama? No, yung wala kang magigain, no, ibibigay mo lang. So, may mga times pa na may mga kaibigan ako na sinasabi, hindi, lang yan, gagamitin lang yan ng pastor nyo. No, ganun yung mga mindset nila eh. Yung mga naririnig kong mindset, no. So, at talagang pinag-pray ko yun, sabi ko, nung time na nawala yung trabaho ko after ko sa EPSA, nag-resign po kasi ako sa EPSA. Then pumasok ako sa home office, no, hindi pa dito 'yon. No, doon pa 'yon sa dati, no. So nawala din 'yon since hindi ko ipinag-pray, no. Ay talagang binawi rin ng Lord at sabi ko hindi rin ako naging tapat that time, kaya binawi ng Lord nalipat ako sa water station. No, driver po ako doon, no, sa water station. No, sabi ko nga naisip ko that time, 'di ba, from 16K a month, tapos nalipat ako sa water station, which is mahirap naman talaga. Mahirap magtrabaho sa water station. Lalo kalaban mo diyan yung init, yung pagod, 'di ba, tapos maghapon, no. So, talagang delikado rin lalo na yung init ngayon. Then, talagang sabi ko nung time na sila Ate Gal, ito yung kwento ko. Sila Ate Gal ay naglilipat pa lang dito, naglilinis pa lang. No, naglilinis pa lang si Ate Gal. Kasi kay Joby at si Ate Gal, no. Kinabukasan noon, akala ni Ma'am Sally hindi na po ako papasok, no. So pagdating ko po dito sa sabi, papasok ka pa pala? Sabi nga sa akin, kala ko hindi ka napapasok kasi ang alam niya po, magsisimula na yung home office dito sa baba, no. So talagang sabi ko, paano kaya yun? Paano kaya yun? Paano kaya ako magkakaroon ng income, no? And nung that time talagang nag-chat sa akin si Kuya Joby nung kinagabihan, no, nasabi sama nga daw ako.
No, sumama daw ako sa pag-open ng home office. And yun, talagang nung time na inano na talaga ako ni Kuya Joby na, sige, mag-ano ka na, mag-work ka na sa amin. No, sasabi ko, nag-decide talaga ako na, Lord, napakabuti mo pa rin talaga. No, may mga inalis ka sa akin, pero nandito ngayon, no, meron ka pa rin binibigay. And sabi ko, pinag-pray ko talaga na yung unang salary na matatanggap ko ay ipo-first fruit ko. And sabi ko nga, nung kinabukasan, Sunday no, nung chinat ko si Pastor, sabi ko, Pas, ano po Gcash mo? Ayan, diba? Pag maganon, masaya yun pag ganon. No, so, sinend ko kay Pastor yung buo, as in buo talaga, wala akong binawas. Kung may nabawas man, sa tithes pa rin napunta, no, sa offering din. And yung blessing talaga ng Lord, no, kasi bago pa ako mag first fruit, no, talagang paulit-ulit sinasabi sa akin ng Lord yung about sa Malakay 3:10. No, so ate, paano nga po ako? Pa-flash nga po ako ng Malakay 3:10. Wala. Favoritism ka, sige. Joke lang. No. So sabi nga doon na may part doon sa verse na yon, no, na sinabi ng Lord, test me. No, test me. Kumbaga parang kung titignan natin talagang si Lord na mismo yung nagsasabi niya na subukin natin siya sa bagay na yun. Ayan, sabi diyan, bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this. No, ito talaga yung paulit-ulit na sinasabi ng Lord sa akin. Kaya nag-decide talaga ako na, sige Lord, yung first salary ko dito sa home office, no, ipa-first fruit ko po sa'yo. And sabi ko nga, hindi ako binigo ng Lord. No, talagang naging tapat si Lord dun sa pangako niya, na talagang sabi ko nga, unang-una, no, yung magulang ko kasi ano siya ma-pride. No, hindi pagka may mga alitan kami, lalong-lalo na sa mga bayarin, no, at sabi nga, minsan may mga pagkakataon na nape-pressure din ako sa sarili ko, no, pag hindi ako nakakapagbigay sa kanila. No, so nawala yung pagiging prideful niya. Na nagulat nga ako one time, siya yung nakipag-ayos sa akin. Nakakano man isipin, di ba? Pero bilang isang magulang, di ba? Siya pa yung nakipag-ayos sa akin. No? Sabi niya, naghumingi siya ng sorry kung masyado na daw siya, parang sobra na daw siya para sa akin. No? And talaga natuwa ako that time kasi hindi ko inaasahan yung mangyayari na yon. And isa sa mga blessings din, no, na kapag meron akong isang kaibigan, saksi dyan si Kuya John Merl, nasa si Kuya John Merl, nawala. No, so, ayan, sa likod pala. No, so isa si Kuya John Merl sa saksi talaga na si Lord, grabe kumilo si Lord. Kasi that time, Friday, tapos kinabukasan cell group namin, sabi ko, Lord, wala akong hawak na pera ngayon. Wala akong pang cell group bukas. Pero sabi ko, ikaw na po bahala sa pang cell group namin. And nung pagdating namin ng Alpha Mart, parang si Samantha ata yung natid namin, no. Pagdating namin ng Alpha Mart, saktong dumaan yung kaibigan ko, no, na talagang nagkamustahan kami, no. Kamusta na daw ako. And nung paalis na rin kasi siya kasi nagmamadali siya. No. Tinawag niya ulit ako, sabi niya, "Day, halika." Sabi ganon. Tapos maya-maya kumamay siya sa akin. Pagkamay niya sa akin, may palaman, kulay asul, no? So grabe yung provision ng Lord, no? Kasi isipin mo, 'di ba? Ang hirap ibigay yung sa 1K pa nga lang, mahirap na ibigay, 'di ba? So talagang nandun yung blessing ng Lord, no? And talagang kinabukasan, sabi ko, yung binigay niya na yon, talagang ginagamit ko sa mga sa cell group, sa ministry, and isa rin sa mga blessings, no, yan yung mga members ko na talagang tumitindi, no, mga nag-undergo ng encounter. No, talagang sabi ko that time, wala rin ako hawak, pero sabi ko, Lord, ilang beses mo na pinatunayan sa akin at alam kong papatunayan mo pa ulit. No, and sabi ko, nakita ko yung mga delegates ko that time, sabi na, "Kuya, wala akong pangbayad sa encounter." Hindi, sabi ko, "Sumama ka. Sagot ka na ni Lord." No, even si Steve, no. Sabi nga ni Steve, gusto niya sumama pero wala nga siyang pangbayad. Sabi ko,
Wala, wala pang gano'n. No? No, so talagang na ano, talagang nandun yung ano, nandun na si Lord yung nag-provide para sa kanila, no. And sabi ko nga bawat natatanggap kong blessing, no, talagang inaano ko sa ministry kasi every time na nagsisid tayo para sa ministry, the more na binibless tayo ng Lord, no. Kasi yun yung mga pinagkatiwala niya sa atin, no. And yun, talagang I encourage everyone na talagang ayan, sabi dito, no, panghawakan din natin to na sabi nga ni Lord dito, test me in this. No, subukin natin si Lord sa bagay na to. Talagang mapatunayan talaga ng Lord sa buhay ng bawat isa kung gaano siya katapat sa atin. No? So yun lamang po. God bless po. Okay, at mas malakas na at buhay na palakpak para sa ating buhay na Diyos. Yan, grabe. Okay. Sabi mo sa tabi mo, power si Lord. Amen. No. So grabe po, no, sabi ni Jane kanina, yung gusto pa raw makarinig ng mga ganong testimony, mag-coffee daw sa kanya. Sa akin naman, sino rito gusto na magkaroon ng magandang testimony? Invite nyo ako mag-coffee. Tama po, no? So, nakita ko po, sabi ko, Lord, good soil pala si Pastor. And good soil po yung church that we belong to, that every time that we sow, we will reap a great harvest. And I believe, itong mga testimony po nila, yung sila po, mga 5 piso, 10 piso, 20, may mga ganun ba rito pa? Meron, di lang maka-amen, no? Kasi Pastor, parang, doon po sila nagsimula. Pero ngayon po, they are dreaming, Lord, 5, 6 digits, even 7 digits. Why? Because God is faithful. Because God is faithful. Amen? No? So, ngayon puntahan po natin, ang topic po na that we are running, bago ko po puntahan pala, if you have your envelopes po, meron po ba kayo? Mamaya po kasi natin ito gagawin, kanina po yung tithes and offering natin. But ito po, yung ating first fruit giving po natin. Kung makita nyo po, meron po siyang papel sa loob. Okay? So, hindi ko pa alam kung na-inform kayo, but inform ko lang, nakalagay po ay pangalan. Huwag nyo po kakalimutan lagyan ng pangalan. Okay po? That is yours. At na-exam po tayo mamaya, kailangan may pangalan kasi may grade po yan. Hindi po, wala. Di po, may pangalan lang, for the record lang po. At prayer request po. So, kung meron po kayong prayer request with your seed, we will be praying for that afterwards po nating giving. Then after, kung meron po kayong testimony and you like to share it po, just tick the box, check the box. At later po, i-contact po namin kayo ng team so that we can maipila po natin kayo para sa mga magte-testify. Okay po ba yun mga kapatid? Hello po, okay po ba? Okay po, so yung mga hindi pa po nakapagbigay ng kanila pong first fruit. Okay? And kapatid, Pastor, ngayon po medyo tight pa. It's okay, you can give it anytime. You can just contact us. Pastor, I'm here. Meron na pong dumating. Okay, pwede po. Okay po, pwede po natin yon. And yun po yung, si Pastor po actually, mas gusto ko po yung personal po na binibigay. No, personal po na binibigay. Kaya sabi ko, dyan, pwede ako mag-invite mag-coffee. Okay ba yun? Okay po, anytime. Or Pastor, ngayon po ay portion pa lang, Pastor, kasi meron po gato. No problem. No problem. Okay? So, baka may kilala ka rin, hindi umattend ngayon kasi merong ganito. Kapatid, it's not about your giving, it's about your heart. God is not after yung bibigay mo, but God is after your heart. Okay po ba yung mga kapatid? Baka meron po ito, you feel guilty, bakit? Hindi, sometime around, God knows your heart. Tulad din po ng mga kapatid na nag-testify, hindi rin po sila pa nakakapagbigay po noon. But, meron silang heart na, Lord, I want to go to that level. Just like si Jean, di ba? Yung testimony po niya na gusto niya po mag-go dun sa next level ng kanya pong faith. Right? At na-step na po na yun. No? So, hindi nagta-tithes, doon muna po. Then afterwards, yung kanyang first fruit. At nakita niya po yung overflow. Sabi niya, bonus na lang po kung yung family ko po makasama. Ay, yung bonus na lang kung i-times 10 ni Lord or whatever. But ang blessing na sa akin po yung family ko lang. Because totoo po ba, may mga bagay sa buhay natin na hindi kayang bili ng pera? At yun ay kayang-kaya ng ating Panginoon. Amen? And if we trust Him with our gifts and our offering, magtataka po tayo, bakit mayaman ng Diyos siya pa ang lumikha?
ng lahat. Bakit ang dami pong offering sa Bible? Basahin niyo po. Grabe po yung offering. Amen? At yung mga history makers po, makita niyo yung lifestyle nila. They have that lifestyle, they have that culture of offering, giving, sacrificing. Amen. And because kanila po natutunan to honor God with everything that they have, ngayon po pinag-uusapan po natin sila. Right? At even yung mga kapatid po ngayon, sino rito po na-encourage ka sa mga testimony ng mga kapatid? No, pwedeng hindi na ako mag-preach? Pwede po, no? No, but of course, mag-preach po tayo. Right? And we'll be engaging with the Word of God. Okay po? So, kung wala po kayong ballpen, meron po mga ballpen doon sa likod. Mag-ask lang po kayo doon sa likod. Pwede po nila kayong tulungan. Okay? Para makapagsulat po kayo. Okay? So, yun po. Okay. We are running a series po itong February about heart check. Kasi since it's February, we need to have our hearts checked. Because this is a love month. Right? It's Hearts Day. Sabi nakaraan, Hearts Day. Okay lang kahit wala kang kadate kung si Lord lang yan. John 3:16 lang yung kaya mong i-share. Okay lang po yan mga kapatid. Pero si Brother Chi po, naka-found siya ng perfect person sa kanya. Yung partner niya po, believer din ng first fruit. Opo, biyaya po silang dalawa sa bawat isa. Tama po ba? Palakpakan natin ng Lord. Oh, grabe. No. Kaya po yung sinishare po ni Brother Chi po, yung libre na yung gown, libre na yung damit nila mag-asawa, libre na yung venue, yung mga some expenses pa nila po doon sa wedding po ay sagot. Grabe talaga ang Lord. Amen? Sabi sa tabi mo, power si Lord. Why? Kasi po, sila pong mag-partner po ay talaga pong mga leader din po sila. Okay? So, yun. Okay, hindi niya lang binanggit kanina. Yung joke niya palagi sa akin. Okay. So, yun. So, tuloy natin. Title natin is Heart Check. And the title po ng series natin ngayon is Dangers of Transactional Faith. Dangers of Transactional Faith. Okay, before we continue with that, pwede niyo po ba akong samahan dito sa ating pong declaration because we want to engage with the Word of God. Right? We will engage with the Word of God. Sige po, pwede ba natin sabihin to? Ready? On the count of 3, 1, 2, 3, go. This is my Bible. This is the Word of God. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I'll be taught by the Word of God. I boldly confess. My mind is alert. My heart is receptive. And I will never be the same again. In Jesus' name, amen. Father, we thank you sa oras po nito. And I pray, God, that you change our hearts. And Lord, we pray na hindi po kami nandito dahil lang sa ibibigay at makukuha namin sa inyo, kundi nandito kami dahil kung sino kayo, Panginoon. Nandito kami dahil mahal namin kayo, Panginoon. Wala na pong iba. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Bless us with your presence. In Jesus' name we pray. And all God's people say, Amen. Sino rito pa kapatid, nung bata ka, or ngayon, naka-experience ka na sa vending machine? Vending machine, yung pag, di ba ngayon, lalagay mo na lang yung pera, bills, nyari 20 pesos yung gusto mong bilhin, lagay mo 20 pesos, sama? Shhh! Tapos ano gagawin mo? Di ba? Yun yung bayad doon, tapos pipindutin mo kung ano yung gusto mong kunin. Tama ba? O 20 pesos, or soft drinks, whatever that is, chip, tama ba? Chips, chocolate, candy, tama? Tapos pag pindot mo, ano mangyari? Iikot yung metal coil, tapos, tapos, ano mangyari? Babagsak yung pinindot mo, tama ba? Okay? Tapos, babagsak, tapos enjoy mo na, tama? Pero sino ito nag-experience, nag-vending machine ka, tapos, gumana naman, tapos biglang na-stuck. Hindi nahulog. Na-experience yun? Ano gagawin mo? Di ba parang, nakakaloko to ha. Ang ginawa mo? Di ba sinipa-sipa mo, kinulog mo? Niyanig mo, di ba? Tama ba? Oo, hanggang mahulog. Tama ba? And you know what? You feel frustrated kasi pag hindi natin nakuha, di ba? Bakit? May nilagay ako, dapat may makuha ako. At alam niyo po, yung ganyang klaseng faith, minsan nadadala natin at nagagamit natin sa Diyos. Na, Lord, ginawa ko to ha,
Lord, nag-cell group ako. Lord, nag-devotion ako. Lord, nag-fasting pa ako, Lord. Tapos nag-invite pa ako ng tao. Tapos, Lord, nag-tithes ako. Nag-offering ako. And we go dun sa button na ano? Prayer. Lord, bigay mo lahat to. Ito hiniling ko. Kaya lang problema, na-stuck. And we tend to have that attitude na ano, Lord, ginawa ko to eh. Dapat bigay mo, Lord. Lord, dapat pag ganito. Dapat ganito. Lord, bakit hindi ganito? Dapat ganito. And we go to that situation like vending machine, yung faith natin, and we call that transactional faith. Ito yung lie ng enemy. And you know what transactional faith is? It is a distorted belief that turns our relationship with God into a contract. Yung relasyon natin, Lord, pag binigay mo, pag ginawa ko to, bigay mo ha. Pag di mo binigay, ayoko na. And it's sad that a lot of people, even Christians, meron po silang gantong relasyon sa Diyos. Transactional lang. Lord, pagka nagugustuhan ko yung message, attend ako. Pero pag yung topic hindi ko gusto, lalo yung mga giving na yan, tithes offering, first fruit, ayoko niyan, Lord, alis ako. Lalo, Lord, pagka mga blessing, okay, pero pag nire-rebuke na ako dun sa mali ko, Lord, ayoko na yan. Ikakat na yung relationship. Tanong kita kung ikaw yung asawa, totoo ba na hindi sa lahat ng panahon okay ka? Pero dahil nangako kayo sa isa't isa, sa hirap at ginhawa, tama, in sickness and in health, for richer or for poorer, till death do us part, you made a covenant. Kaya hindi mo dapat i-break yun because what you made is a covenant. And it's out of love. Hindi siya transaction. Yung pinirmahan natin yun, hindi transaction yun. It's a covenant. And it's birthed out of love. Kaya hindi mo iiwan yung partner mo. Okay lang ba sa'yo, iwan ka ng partner mo doon sa panahon, hindi mo na ma-provide yung kailangan niya? Dahil maaring nagkasakit ka, nagkaroon ka ng trouble sa buhay, iiwan ka na niya? Okay lang ba sa'yo kung ikaw yung magulang, tapos yung mga anak mo, titigilan niya na yung relationship, yung mga anak mo titigil na sa relationship sa'yo dahil hindi ka na nakakapag-provide ng needs nila? That's transactional. But relational faith is having that right relationship and it is motivated by love. At nung nakaraan, pinag-usapan natin yung Christianish faith. Ano yung Christianish faith? Yung half-hearted po sila. Yung faith nila, merong label ng Christian, pero wala naman talagang manifestation sa buhay po nila. Ine-embrace po nila yung transactional faith. Hanggat nagbe-benefit ako, Lord, susunod ako. Pero Lord, pag di na ako nagbe-benefit, ayoko na. Pag hindi na ako nag-enjoy sa cell, dati ang saya. Ngayon, Lord, parang pinapalo ako ng pastor, parang ako pinapalo na sa leader. Pastor, ayoko na, Lord, ayoko na. Then we tend to isolate ourselves. And that's transactional faith. And that's a lie of the devil. Because hindi maganda po na nag-iisa ang tao. Amen? Kapatid, kung nandito ko ngayon, ang feel mo, Pastor, ganun ang pakiramdam ko, para akong dinenggoy, para akong dinaya, kasi, Lord, ang dami kong ginawa, pero bakit wala nangyari? Pero lang po, bigyan ko kayo ng example, nangyari po yan sa mga Israelita. Lord, pinagtiwalaan ko namin kayo ng sobra, bakit nag-struggle kami ngayon? Bakit pinagtiwalaan namin kayo ng sobra, bakit nag-struggle kami ngayon? Si Jonah rin po, Lord, sinunod kita, nag-preach ako doon, pero bakit sa kabila nun, binless mo pa sila, imbes na sumpain mo sila? Yung mga taga Ninive. Si Martha rin, sabi niya, Lord, kung nandito ko lang, yung kapatid namin hindi sana namatay. Yung kapatid namin hindi sana namatay. Isa pa, yung kapatid, yung older brother, yung panganay, nung bumalik yung prodigal son, anong sabi? Tay, di ba yung kapatid, kasi yun, di ba, kinuha yung yaman niya, ginamit niya, nag-party-party siya. May yung iba sa inyo kasama doon sa party kung saan siya pumunta eh. Nag-party-party siya. Tapos alam niyo, bumalik. Tapos tinanggap naman ng tatay, yung kuya nagalit. Sabi niya, ito, kinuha yung pera niya, yung mana niya, tapos inubos, tapos pinag-party niyo pa. Ako nandito ako, ang dami kong ginawa, nagpakaalipin ako. Hindi niyo man lang ako binigyan dito, hindi wala man lang pa-party para sa akin.
Transactional. Hindi niya nakitang tatay niya yun. Tingin niya, nagpakaalipin ako. Slave. At times, no, nakita natin yon. Pati yung rich young ruler, yung mayaman, sabi niya, Lord, iningatan ko naman lahat ng batas, sinunod ko. Kaya lang sabi ng Lord, benta mo yung lahat na meron ka, sumunod ka sa akin. Umalis na siya at nalungkot. Bakit? Doon po natin makita, yung obedience niya is just transactional. At paano natin i-deal yung ganito? No, paano po mangyari sa atin? Most of us, the more we seek God, the more we serve Him, the more we obey Him, nagkakaroon tayo ng entitlement. That's the word. Na Lord, bakit hindi mo ako i-bless? Eh, ganito yung ginawa ko. And that's very dangerous because it's the lie of the enemy. Na pag may ginawa tayo, i-bless tayo ng Panginoon. Maring tanungin natin, Lord, bakit hindi mo binigay? Bakit hindi mo sinugot yung prayer ko? Lord, bakit yung mga anak ko pinalaki ko naman sa church? Bakit ngayon, Lord, lumalayo sila sa inyo? Lord, bakit ganito? Nagbibigay naman ako ng tithes ko, tapat ako, pero bakit ganito? Kada sweldo ko, sakto lang, Lord. Parang hinihipan lang ng hangin yung pera ko. Lord, bakit ganito? Nagsiserve naman ako sa inyo, faithful ako, iniingatan ko yung sarili ko, I live a pure and holy life. Pero bakit, Lord, hanggang ngayon wala pa akong partner sa buhay? Alam niyo po, ganda ng mga testimony nila. Ganda, tama po. Pero paano kaya kung hindi tinugon ng Lord? Will you still stay and serve God? Salamat dun sa dalawang kausap ko ngayon. Alam niyo po, when we say true faith po kasi is relational, not transactional. Yung tunay na pananampalataya, relational siya. Na naintindihan mo at di mo naintindihan, nakuha mo o wala ka nakuha, gagawin mo kung ano yung dapat mong gawin. Because ang tunay na pananampalataya ay sumusunod ka dahil lang mahal mo kung sino yung nagbibigay sa'yo. Are you listening? Kasi po ngayon, yung mundo tinuturo. Di ba? Nakita niyo sa mga post. Doon ka pumunta sa lugar na na-appreciate ka. Pag hindi ka na nila na-appreciate, umalis ka na dyan. Uy, kasi hindi naman sa lahat ng oras na-appreciate ka kasi may mali ka. Na-appreciate ka naman, kaya lang pinapansin yung mali mo, and that's discipleship. Amen? Sabi ni Lord, go and make disciples. Iiwan mo yung sa leader mo dahil lang nung una, love na love ka niya kasi baby ka pa eh. No, kahit na nagtatae, nag-iihi ka, binabantayan ka niya. Sorry for the word. Tama mo ba? Naiintindi niyo ibig ko sabihin? Nung baby ka pa? Pero nung lumalaki ka na, of course, itutuwid ka niya, anak, huwag ka dyan, mahulog ka. Tama? Huwag kang sumakay dyan, baka mamaya malaglag ka. Get it? Kaya minsan merong pagpapalo, hindi naman puro pagpapala. Bakit minsan yung pagpapalo ay pagpapala rin? Sino rito po nagkaroon ka ng problema, salamat na lang. Bakit? Nakakilala ka sa Panginoon dahil sa problema mo. Kaya tingnan natin dito, yung faith natin must not be transactional but relational. It's about knowing and loving God for who He is, not just for what He does. Mahalin natin yung Panginoon hindi lang dahil dun sa Kanyang kayang gawin, kundi mamahalin natin siya kung sino siya. And I hope nasusundan ako nung nasa taas, no? Okay. It's about knowing Him. Kilalanin mo kung sino siya. Hindi kung ano lang yung kaya niyang ibigay sa'yo. Know Him that He loves you so much. Kaya may mga pagkakataon meron siyang hindi binibigay sa'yo because merong reason. Mahal ka kasi niya. At maaring mag-pause muna tayo. Maaring tanungin nyo, Pastor, noong nakaraan tinuturo mo na pag merong grace ang Lord dun sa Kanyang promise, tapos tinuturo mo rin na meron ding blessing ang Lord sa mga susunod, sa mga masunurin. Yes, tama. At kung titignan mo, maaari, Pastor, di ba ganun yun? Pagka sumunod ka, i-bless ka. That's transactional. Hindi siya transactional. It's covenant. And when we say covenant, pag sinabi po natin covenant, kasi pag sinabing contract, transactional po yun. No, pag sinabing contract, transactional, temporary lang, enforceable by law. Pero pag sinabing covenant, relational, eternal, sustained by love. Parang ang Panginoong Jesucristo, nag-covenant muna siya sa Ama.
Kaya nung nandito siya, kahit hindi tayo sumunod, bibigay niya yung buhay niya. Bakit? Hindi siya transactional. Na pag sumunod tayo, doon lang tayo mabless. No, that's grace of God. He remains faithful kahit hindi tayo faithful. Andiyan pa ba kayo mga kapatid? No, pag sinabing covenant, it's relational, eternal, and sustained by love. Love po nagmo-motivate dyan. Just like sa pag-aasawa, hindi po siya transactional. Yung pinirmahan po doon, hindi po yung kontrata. Though ang tawag ay marriage contract, but it's a covenant between man and woman na sila'y magsasama in sickness and in health, for richer or for poorer, till death do their part. Are you listening? Alam niyo po, habang tinuturo ko to, sabi ko nga kanina nung kumakain kami nung lunch ng team, sabi ko, alam niyo po, ano yung take away ko doon? Sabi ko, Lord, ako po bilang pastor, I made a covenant with you dito po sa GUCCL, na kahit ano mangyari, good or bad, yung mga tao, good sila o bad sila, pakikitungo sa akin, Lord, I will still serve. Hindi ko lang po alam kayo. Kasi hindi po sa lahat ng oras okay din si pastor. May mga pagkakataon, di ako palaging blessing magsalita. May mga pagkakataon na ako'y mga hagupit din because I want to disciple you, may nakikita akong mali. Pero ewan ko lang kung nandyan ka pa rin para sa amin. Para sa Panginoon. Pero sabihin ko sa inyo, hanggat ako'y buhay, hanggat ako'y may lakas, andito ako para sa iyo. Hindi ka man okay, o okay ka man, andito ako para sa iyo. Hindi ko lang alam, ikaw. Baka ngayon nag-iisip ka na, naku, may mga ganito pala, next week di na ako babalik. That's transactional. But if you're here relational, magbabago yung pananaw mo. Andito ako kasi mahal ko ang Diyos. Gagawin ko yung pagbibigay ko, yung first fruit ko, yung tithes ko, because mahal ko yung Diyos. Hindi mo titignan kung ano yung bibigay niya sa'yo. Kundi titignan mo lang siya, mahal ko siya. And you want to honor God with your giving. Why? Because alam niyo po, ang Panginoon, buti na lang siya, hindi siya transactional. Kasi kung transactional, wala tayong matatanggap. Pero salamat si Lord po, relational. Sabi nga po nung James, nung 2 Timothy 2:13, tignan niyo po, sabi, if we are faithless, God remains faithful, for He cannot disown Himself. Amen? Parang hindi kayo masaya dyan. Amen? Tama? Kahit hindi tayo faithful, faithful si Lord, because He is never transactional. His relationship with us is always relational. Tatay sa anak. Di ba yung tatay, kahit napasawa yung anak mo, ibibless mo, ibabayad mo ng tuition, gagawan mo ng paraan pag may pangangailangan. No, kahit pasawa yan, pag yan nakulong, gagawan mo ng paraan. Bakit? Mahal mo yun eh. Anak mo yun eh. Hindi nagbabago yung pagiging anak niya dahil lang meron siyang mali na gawa. Same with us, with God. Kaya mga kapatid, sabi nila, may mga pagkukulang din po kami. But we saw God's faithfulness in our life. Amen. Kaya po they're just, from the abundance of their heart, they give for the Lord. Kaya po napakahalaga matutunan natin yung covenant, ang Panginoon. Kaya po napakahalaga that we seek God. We seek not His miracles. We seek not yung provision niya. Pero yun ang pwede. Pero alam niyo po, tignan rito si David, King David po, sa Psalm 63. Man closest to God's heart. Tignan niyo po pag magsalita siya. Hindi ko po alam kung anong dahilan, bakit nandito ka ngayon. Hindi ko alam bakit ginagawa mo yung ginagawa mo, nagme-minister ka, nagbibigay ka. Pero alam niyo po si David, man close to God's heart, ano sabi niya? You, God, are my God. Earnestly I seek your blessing. I thirst for your new car. No, sabi niya, earnestly I seek you. I thirst for you. My whole being longs for you because your love is better than life. My lips glorify you. On my bed, I remember you. I sing in the shadow of your wings. I cling to you. Your right hand upholds me. Wow! Why? Is he called man close to God's heart? Because ang tingin niya sa Lord, hindi po transactional, relational. Alam niyo po, I was really amazed with David. Kanina po yung devotion ko, yung nagpaplano si David,
na magtayo ng temple. Kasi ang Ark, siya may kaharian, meron na siyang palasyo, pero yung Ark of the Covenant, nasa tolda lang, nasa tent lang. Sabi niya, Lord, gawa ko ng templo para sa Ark, para may bahay yung bahay yung aking Panginoon. No, sabi niya kay Nathan, Prophet Nathan, sabi naman ni Nathan, sige, gawin mo kung ano yung ibigan mo, nilagay ng Lord sa puso mo, gawin mo. Pinabalik ng Lord si Nathan. Sabi mo sa kanya, hindi siya gagawa. Yung anak niya. Alam niyo po, yung point na yun, pwedeng sabihin, ha? Ba't hindi ako? Ang dami kong ginawa, Lord. But you know what? Alam niyo, sagot ni David, kasi may mga pangako pa yung Panginoon. Alam, sabi niya lang, ha? Talaga? Hindi niya sinabing hindi ako, but sabi niya, sino ako? Para ako ang maging maghari sa kabuuan ng kaharian sa mahabang panahon at yung lahi ko gagamitin ng Diyos. Sino ako? Are you listening, mga kapatid? Kaya kapatid, maganda po pala alalahanin natin kung ano tayo noon. Huwag nating tignan kung ano tayo na ngayon, so that we will still have that right heart before the Lord. Tama po ba? No, kasi si David po, hindi niya po nakita na parang, para akong wala na, ako naglilingkod sa Lord bakit yung anak ko? Hindi niya naisip ganon. Pero sabi niya lang, Lord, sino ako? Nakita niya kasi kung sino siya dati, bago yung lahat ng meron siya. Hindi niya naalala yung corona, hindi niya naalala yung palasyo, hindi niya naalala yung mga taong na-train niya, yung lupain na meron siya. But nakita niya palagi, Lord, sino ako para pagtiwalaan mo? Diyan pa ba kayo, mga kapatid? It's never transactional. It's relational. It's beyond friendship, mga kapatid. Para ma-check po natin, Pastor, meron ba akong ganito? Ito po yung tatlong tanong. Number 1, do I follow God because of what He does for me or because of who He is? Sinusunod ko ba si Lord dahil doon sa ibibigay niya sa akin, yung pangako niya? O dahil kung sino siya, na mahal ko lang siya, tatay ko siya, na dapat kong sundin. Hindi lang tatay, hari ko siya. Pangalawa, do I still trust God when He doesn't answer my prayer the way I want? Or do I feel betrayed? Pag hindi niya ba tinugon yung prayer mo, ano ba pakiramdam mo? Feel mo ba dinaya ka ni Lord dahil ginawa mo to at di niya binigay? Number 3, do I serve God because I love Him or because I'm hoping for something in return? Pumunta ka ba ng church para lang meron ako makuha para mabless ako? Or pumunta ka ng church kasi mahal ko lang si Lord? Irregardless yung nararamdaman mo kasi gusto ko lang pumunta sa Lord. Magsumbong ako sa tatay ko kung masama loob ko. Hindi magiging dahilan yung para hindi ako pumunta sa tatay ko. Are you listening? Are you still there? Salamat doon sa tatlong kausap ko. Alam niyo po, napakahalaga that we have that need for the love of God. We need to see our relationship with Him, our faith, hindi po transactional dapat, kundi relational. Alam niyo po, si Pastor, ako po mismo personally, baka sabihin niyo, Pastor, baka merong, hindi ko po kayo lang to, kung meron dito, I personally, at times, feel this way. Lalo po way back 2019, nung namatay po si Pastora Jo, late Principal Josephine, alam niyo po, there's something in me. Nagtatanong, Lord, bakit ganon? Nag-serve po yung nanay ko ng tapat sa inyo. Nakita ko po yung katapatan niya. She gave her life, Lord, para sa inyo. Pero Lord, bakit niyo siya kinuha? Bakit siya namatay agad? 2019. Hindi lang halata ng mga people kasi nung pumunta sila sa church, of course, I'm the pastor, pagyayakap sa akin, Pastor! Pero yakap ko nilang, kaya natin to. Kasi kung pareho na kami umiyak, wala na mangyayari. Amen. You know what? I was so hurt. Lord, bakit ganon? 2024, 2023 pa, meron ako nararamdaman. Hindi, lingid po sa inyo kasi pag nakatayo ko rito, hindi po halata. I have problems with my heart. Barado na pala yung ugat ng heart ko. Inaatake na po pala ako sa puso.
But 2024 was my worst. But I was in the ICU and I asked the Lord, Lord, bakit nyo niyan itong ganito? Bakit naglilingkod naman ako sa inyo? Bakit ganito? Merong ganon. Parang feeling ko, Lord, pinabayaan nyo ko. Yun nga yung sinagot ako ng Lord. Sabi niya, kung pinabayaan kita, hindi mo na ako kinakausap. Amen? Pero yun, bakit nangyari sa akin to, Lord? Ang daming mga challenges. Meron ako pong ganon. But isa lang, because I know who God is and I know sino ako sa Kanya. Kaya po ako nagtutuloy. But kung tatanungin nyo, meron bang ganun kayo, Pastor? Meron. There's a sense of entitlement sa atin. Nag-serve naman ako ng best, Lord, pero bakit ganito? Lord, you let me down. Nag-pray naman ako, Lord, bakit hindi nyo tinugon? Lord, bakit ganito? Bakit hindi maganda yung trabaho ko? Bakit hindi maganda yung income ko? Nagtatapat naman ako sa inyo. Bakit hindi nyo inayos yung relasyon naming mag-asawa ng aming pamilya? Naglilingkod naman ako sa inyo, Panginoon. Bakit ganito pa rin yung buhay ko? Ang hirap pa rin. Kapatid, I want to quote this. If you're doing God's will just to get God's stuff, you're missing God's heart. Kung ginagawa mo lang lahat ng yan para meron kang makuha sa Panginoon, namimiss mo yung puso ng Diyos para sa'yo. Mamaya po, we'll be giving our first fruit. Ano bang motivation mo? Kasi may makuha ko, baka darating. No. Dapat ang heart mo, Lord, I just want to bless you. I just want to honor you, God. Dahil wala po ito kung wala po kayo sa buhay ko. Wala po lahat ito, Panginoon. Lahat ng meron. Ang ganda ng awit kanina, sanglibong buhay. Yan, bibigay ko rin sa'yo. Tama po ba? Sorry for my lyrics, pero yun, no? Sabihin niyo yung heart natin, Lord, kasi wala namang ako eh. Kasi lahat po galing din sa inyo. And you know what? Hindi natin dapat i-treat ang Lord na parang tool na pagkailangan natin. Kundi tayo po, i-treat natin si Lord na hari natin. I-honor natin siya, i-worship natin siya. Bakit? Hari natin siya. Ganun ang treatment. Kaya tingnan niyo po ang sabi ni Jesus, but seek first God's kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Ibibigay niya naman lahat ng the best na gusto niyang ibigay sa'yo, pero uunahin mo muna siya sa buhay mo. At susundin mo yung kalooban niya. You need to seek Him first before you seek anything else. You seek God before yung approval ng ibang tao. Hanapin mo muna ang Panginoon bago yung mga bagay ng mundo. You will seek God, hindi money. You will seek God, hindi yung comfort mo. You will seek God, hindi yung kalooban mo, kundi yung kalooban niya. Because His will is always perfect. Sabi ng Lord, seek first. Seek first. Ibig sabihin, ang mata mo, yung tenga mo, yung bibig mo, yung kamay mo, yung paa mo, nakafocus ka sa Panginoon na hanapin mo siya. Bakit? True faith is relational. It's never transactional. Amen? Kaya po, matutunan natin, nandito tayo, we want to know God. At hindi tayo nandito para lang sa mga bagay na ibibigay niya. Pwede ka po bang anyayahan yung lahat tayo po ay magtungo na ating ulo tayo, magpikit ng ating mata. And personally, let's come to the Lord. Sa oras na ito, mag-pray tayo. And I'll be praying. Pwede mong gawin tong prayer na to. But personally, let's come to the Lord. Panginoon naming Ama, ko ay humingi ng kapatawaran po ninyo. Tuwarin niyo po ko, Panginoon. Kung may mga pagkakataon na hinahanap ko kayo, pero ang totoong hinahanap ko lang yung ibibigay nyo, at hindi po talaga makilala kayo ng mas malalim. Ngayon, patawarin niyo po ako kung may mga pagkakataon na ginamit ko lang kayo. At minsan, Lord, isinasantabi ko kayo. And I feel, Lord, entitled dun sa mga bagay
na dapat kumukuha dahil sinunod ko yung kautusan ninyo. Lord, patawarin niyo po ako, Panginoon. Patawarin niyo po kami as a church kung may mga pagkakataon na, Lord, hindi na namin kayo na-honor sa buhay po namin. At sa oras na ito, habang nakatungo yung ulo, nakapigit yung mata, pwede mo ako samahan sa prayer na ito. God, help me to know you and love you for who you are and not just for what you do. Again, ulitin po natin. God, help me to know you and love you for who you are and not just for what you do. Lord, thank you sa oras po na ito. At Lord, right now, itama niyo po yung heart namin na nandito kami hindi po para sa ibibigay nyo, kundi kung sino kayo. Thank you, Lord. Salamat po. At sa oras ito, habang natong yung ulo nakapikit yung mata, pwede mong balagay iyong kamay sa iyong dibdib. And just tell the Lord, Lord, I receive this. I receive this heart na nagmamahal sa inyo. Kikilalanin kayo kung sino kayo. At hindi lang sa kaya niyong gawin sa buhay ko. Salamat po. I receive this true faith, a relational faith, na kayo ang mahalaga higit sa lahat. In Jesus' name I pray. And all God's people say, Amen and Amen. Yes. And, bago tayo pumunta po sa ating pong first fruits giving, I'd like to declare, to encourage everyone. Ito yung blessing pag ino-honor natin ng Lord. Ito yung blessing pag ino-honor natin ng Lord. First thing, sabi nga ng Proverbs chapter 3, verse 9, honor the Lord with your wealth. Kaya po yung gagawin natin, we want to honor God. Lalagay natin siya ibabantog natin siya sa buhay natin. With our wealth, with the first fruit of all your crops, your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Ganito po, no? Parang farmer po. Totoo lang po yung farmer, pag problema niya palay, anong gagawin niya? Magtatanim siya. Anong itatanim niya? Palay. Tama. Meron ka bang farmer, nakita mo na nagtanim, umiyak, wala na yung mga palay ko. Meron ba ganon? Wala. Masakit ang katawan nun, pero masaya yon. Bakit? Naitanim ko na lahat. In due time, aani ako. Nagtitiwala na yung kanyang tinanim, aanihin niya. Amen? Yung mga kapatid po, nagpapatotoo kanina, yung mga tinanim po nila, tunay po, inani po nila. Some healing, some restoration ng family, ng relationship, some po ay financial breakthrough. Supernatural, may kakamay na lang sa'yo, may nakaipit. May magbibigay sa'yo ng envelope, hindi mo kilala. May magpapadala ng GCash mo, hindi mo kilala. Sino ito gusto ng ganon? Blessing ng Panginoon, supernatural. Why? Because you overcame yung brokenness mo, kaya merong breakthrough. Yung supernatural, bakit? Meron ng super, bakit? Yung natural na overcome mo na. Number one na blessing po is first fruits bring God's favor and overflowing provision. Sabi nga nung Proverbs chapter 3, verse 9 to 10, honor the Lord with your wealth and the first fruit over all your crops, then your barns. Tingnan mo po, plural na, hindi lang barn. Amen? Bakit natuto ka na mag-first fruit? Barns will be filled to overflowing. Sino rito gusto ng overflow? Hindi ko na siguro kailangan example sa inyo yung baso na nilagyan. Hindi lang puno, umaapaw. Pero minsan yun ang idea natin, umaapaw. Kaya lang hindi, ang Lord di nagsasayang. Ano gagawin niya?
Yung lalagyan, alam niyo po, maganda? Yung baso, ihulog mo na lang dun sa lalagyan. Puno sa loob, puno pa sa labas. Amen? Sino rito like yon? Yan ang pangako ng Panginoon. Amen? At sabi, and your vats will brim over with new wine. Sariwa, bago. Amen? Yung like niyan, sabihin, Amen. Number 2, first fruits secure divine protection over our finances and our protection. And our possession. Kapatid, totoo ba, hindi mo kayang bantayan lahat ng property mo? Kami po, hindi namin kayang bantayan. Nasa ibang mga lugar. Hindi namin, even yung property, pag malaki na, hindi mo na kayang bantayan. But you know what? Meron nagbabantay, ang Lord. Amen. Tingnan niyo po, ano sabi ng Exodus 23, 19-20? Sabi, bring the best of the first fruits of your soil to the house of the Lord your God. Saan po natin dadalhin? To the house of the Lord. Okay. Sabi ng verse 20, see, I am sending an angel ahead of you to guard you along the way and to bring you to the place I have prepared. Meron ng pinrepare na place ang Panginoon para sa'yo. Pero yung angel, iingatan ka pa papunta ron. Amen? Hello? Sino rito, nakikita mo may next level pa yung katabi mo? Sabi sa katabi mo, may next level ka pa. Kung yung iba sabi nila, Pastor, dati 20 pesos, sumunod naging hundreds, sumunod naging thousands, sumunod, Pastor, 5 digits na. And they're declaring, Lord, 6 digits, 7 digits, in Jesus' name. Amen? Meron nag-iingat sa kanila. Meron nag-iingat. Amen. Sino rito, like mo yan? Just say, Amen. Number 3, first fruits open the door for supernatural harvest and multiplication. Yan yung may mga kumakamay na lang sa'yo. May nakaipit. Tumatawag, di mo kilala. Nagbibigay ng envelope. Grabe, no, ninang daw siya. Papakaninang. Dahil may covenant ka sa Lord. Grabe, no? Si Pastor po, to tell you, si Pastor po, wala naman pong 500,000, almost 498,000 po yung bill ko nung ako po ay inoperahan sa heart. Pero bago po nangyari yon, nag-provide na po ang Panginoon. Why? Sabi ko, Lord, kaya po ako first fruit believer talaga si Pastor. Why, Lord? Lahat ng tinanim kong first fruit, hindi po nasayang. Lahat na ginawa kong bukod pa po doon, yung na-receive ko, yung ICU po ko, God is so faithful. Sabi sa katabi mo, power si Lord. Kaya sabi po ng Ezekiel, no, tignan niyo rito, 44 verse 30, kinuot ng mga kapatid, the best of all the first fruit and of all your special gifts will belong to the, alam niyo po, nung nabasa ko to, na-encounter ko rin to, first time. Sabi ko, Lord, parang very selfish, ha? Pag doon ka huminto, pero meron, basahin mo pa kasi. Basahin mo pa kasi. Sabi ron, belong to the priest. Sino ba yung priest? Siyempre, si pastor. Sa amin po naman, kung sino yung nagme-mentor sa amin. Yun po yung priest namin. Doon naman po, sa kanila po, yung aming first fruit. But, go to your priest. Sino yung priest mo? Sino yung pastor mo? Tama. Lord, parang selfish. Tuloy mo kasi. Ano yung tuloy? You are to give them the first portion of your ground meal so that a blessing may rest on your household. Sino rito gusto mo nagpapahinga ang pagpapala sa bahay ninyo? Ibig sabihin, kung nanay at tatay ka, kasama yung anak mo, kasama yung, kung may katulong ka, kasama yung lahat ng nasa sambahayan ninyo. Kung ikaw ay sa leader, primary ka, kasama yung mga people mo sa ilalim, yung 144. Kayo mga 144, binibless kayo? Yung nakakatanggap ng GCash na hindi naman niya kilala kung sino nag-send? Si Lord yun. Bakit? Na-bless ka dahil yung cell leader mo, giver. Sino ba nag-share no? Si Chipo? First fruit giver eh. Damay ngayon yung people nyo sa baba. Ay, listening. Kung ikaw cell leader, ganun din. Yung mga cell member mo, damay doon. Kung ikaw ay businessman, businesswoman, yung empleyado mo, kasali lahat. Bakit? Kasi nagtapat ka sa Panginoon. Damay ka. Sabi sa katabi mo, damay-damay na to. Hallelujah!
Amen. No po, kaya si pastor po, bilang pastor, Lord, I want to give. Bakit? I want my people to be blessed. Gusto ko, 2025 po, wala nang may utang sa GUCCL. 2025, wala na. Cancellation of debts. Wala nang utang. Bakit? Because we honor the Lord. We honor the Lord. Number 4, first fruits show our trust in God and deeper our relationship with Him. Pag inuna natin siya, sabi nga nung Matthew 6:33, ano sabi doon? Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kapatid, yung idadagdag ni Lord, kailanman di natin kayang idagdag sa atin. Pero pag inuna mo, Panginoon, hindi ka kailanman mahuhuli. Hindi ka niya kailanman ihuhuli. Amen? Pahabain ko pa ba ito? Grabe na yung mga testimony ng mga kapatid, no? Sige po. Panglima. Like nyo to? Like nyo to? Yung like dyan, sabi mo, Amen! Nag-activate siya ng covenant blessing. At hindi lang sa'yo, pati sa next generation. Yung anak mo, yung apo mo sa tuhod, yung apo mo sa talampakan, yung apo mo sa cuticle, yung apo mo sa ingrown, yung apo mo sa kalyo. Hello po. Kasali sila. Bakit? Alam mo po yung sasabihin nila, salamat na lang, nagtapat yung mga ancestor namin. Tingnan niyo si Nehemiah. Si Nehemiah po, siya po'y descendant na lang. Alam sabi ni Nehemiah? We also assume responsibility for bringing to the house of the Lord each year the first fruits of our crops and of every fruit tree. Bakit? Nakita nila, resulta na lang kami ng katapatan ng mga lolo't lola namin. Sino rito gusto mo maging ganun ang buhay mo? Yung sasabihin ng mga apo mo, salamat na lang si lolo, si lola, nagtapat sa Panginoon. Salamat na lang, binigay nila yung para sa Lord. Nag-covenant sila sa Lord. At ngayon, pati kami nabibless. Alam niyo po, yung mga anak ko, apo na sila eh. Nagpapasalamat po sila. Bakit? Yung lolo at lola nila, nagtapat sa Panginoon, naglingkod sa Lord. Kami rin po bilang mga magulang nila, nagpapasalamat yung mga anak ko dahil naglilingkod kami sa Lord. Hindi po kami pinagkulang ng Panginoon. Bagkus, overflowing pa yung pagpapala ng Diyos. Bakit? Nagtatapat tayo sa Panginoon. We made a covenant. It's not transactional, but it's relational. Magbibigay tayo. Bakit? We just want to honor God. Kaya po, everything that you see dito po sa compound sa Galilee, yung 2 bakanting lote na dinaanan nyo po nung papunta kayo rito, and graciously nga po, pamilya po, dinonate na po yung isang lupa, yung may basketball court para sa church. And partly po nung ating first fruit giving po, ay mabibless po, will be starting po yung ating church doon. Hello po, andyan ba kayo mga kapatid? Sino rito, 2025, hindi ko lang po na ano yung picture natin, pinag-usapan pa namin nila Pastor Vincent, yung itsura, hindi pa po namin na, hindi pa na-finalize. Mga 3-4 floors po yon. Hallelujah! Amen. Excited na ba kayo? Doon po tayo, no? Doon sa bakanting lupa. At dito po, marahil, dito po, prayer meeting na lang ng tribe ninyo. Kasi binless ka na ni Lord, dahil in-honor mo siya. Yung tribe nyo lang, dito kayo magpe-prayer meeting. Hello po, mga kapatid. No, bakit? God is so good. God is so amazing. Amen? God is faithful. Pastor, huwag na natin patagalin. So, sino rito excited ka na ngayon? You want to honor God? Sige po, ready po natin. At ngayon po, magpe-pray tayo. And overflowing provision, divine protection, supernatural multiplication, bibigay ng Lord, deeper relationship sa Kanya, and generational blessing. We honor the Lord. Pwede po ba sa oras na ito, lapit tayo sa Lord? Pwede po ba tayong lahat lumuhod tayo sa Panginoon sa harap niya? Kung hindi po mahirap sa inyo, luhod po tayo. Hawak-hawak niyo po yung envelope po ninyo. Right? Let's come to the Lord. At habang nakaluhod, nakayuko yung ulo, nakapikit yung mata, come before the Lord.
habang hawak mo yung iyong offering, just come to the Lord bilang anak, bilang niligtas niya, na nagpapasalamat sa kanyang kabutihan sa iyong buhay. And I just thank the Lord. Panginoon, andito po kami ngayon. We represent GUCCL Rosario. At Lord, andito po kami. We want to honor you, God, by giving our first fruit. Declaring, God, ngayon po, February, because Lord, January, this is our first income. And Lord, ngayon, February, we will give to you, declaring, God, that we trust you, that we love you, God. And we give to you dahil gusto namin i-honor lang kayo, Panginoon. And we believe, God, kung bigay namin to nasa kamay nyo na, it will be blessed. And we claim that if it is blessed, the rest of the year will be blessed. And Lord, we are giving not out of transactional faith, kundi nagbibigay kami out of relational faith. Dito po kami, Lord, kung ito man po ay paramihin niyo, Panginoon, bonus na lang. But Lord, yung mapasaya lang namin kayo, yung mapasaya lang namin kayo, ito po'y pagpapala na sa amin. Dahil lahat ng meron po kami, lahat ng meron ako, ito po'y galing sa inyo. Wala pong akin, Panginoon, kundi lahat po ng ito ay sa inyo. Even our ministry, even our family, even our strength, our wisdom, lahat galing sa inyo yung mga ideas. Kaya Lord, sa oras na ito, we just thank you because we believe you are the one who gives us the ability, the wisdom for us to produce well. Kaya sa oras na ito, dito kami, Lord, humbling ourselves, mag-glorify po kayo, ma-honor po kayo in our giving. And whatever yung na-prepare ng inyong pong mga anak, their first fruit, Lord, i-bless niyo po ito, Panginoon. Salamat po. Thank you, God. Thank you. Give us tamang heart, Lord. Masaya, because you love a cheerful giver. Tama yung heart namin, Panginoon. As we give, masaya, Panginoon. And we'll give out of faith. Salamat po. In Jesus' name we pray. And agasi po say, Amen. This is what we will do. So, dalawang pila po, dito, tsaka dito sa kabila, drop dun sa basket. Then afterwards po, punta po kayo dun sa kabilang side, get a verse of blessing of God. Last time po, kuha tayo, that's word, God's word sa atin sa buong taon. But this time po, ito naman,